Kami dito sa JR Motors, aminin ko sa inyo, yung mga unang wiring namin, yung tingin namin sobrang ganda na nung time na yon, 4 years ago. Akala namin ang ganda na ng wiring namin, pero after 1 year, along the way, nakikita namin pwede pa palang i-improve to, pwede pa palang pagandahin to. Hanggang ngayon, tinatry namin na i-improve pa rin yung ginagawa namin sa wiring. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin yung makakaya namin para mas mapaganda pa yung mga ginagawa namin dito sa shop. Hindi man sa wiring, pati dun sa mga services natin, yung mga periodic maintenance schedule na ginagawa natin, yung mga preventive maintenance na ginagawa natin, ayan, inaayos natin lahat yan, ini-improve natin lahat. Sa loob ng 4 na taon, ayan, marami na kaming na-improve sa gawa namin. Kasi ano kami dito sa motor shop, scratch talaga kami dito, zero knowledge talaga kami dito sa business na to. Pero yung dito sa Floodway, nakikita namin yung mga nauna pa sa amin, yung mga karamihan dito. Pero tinitingnan namin sila, sinasabi namin sa sarili namin, sa loob ng 4 years, malayo na rin pala yung narating namin. Ang dami ko nang nasasayang na vlog dito sa camera ko na no. Sana this time hindi magloko yung microphone natin, I mean yung audio pala. Every time na magbablog ako, nasa salvage lagi yung mga footage na ginagawa ko, kasi nagkakaproblema yung audio niya Yung okay naman yung vlog natin, kaya lang biglang mawawala yung audio natin kasi parang nagloloko yung microphone. Hindi ko alam kung microphone yung problema or yung mic adapter natin, kasi di ba GoPro Hero 7 gamit natin, tapos naka audio adapter tayo or yung microphone adapter ng GoPro, kasi wala naman built-in na ano to yung parang direkta mong sasaksakan ng microphone. Hindi naman pwede yung ganun. Nasasayang yung vlog natin, kaya minsan parang duda ako sa ginagawa ko kung magagamit ko ba yung vlog ngayong araw. Sayang yung recording natin. Anyway, Germs, good morning sa inyo lahat. Binibilang ko kung ilang taon na yung shop namin. So I think nasa mga 4 years na rin kami sa industry ng motor shop. And marami tayong na-encounter na problem ng mga motor. And ngayong araw ito, i-share ko sa inyo kung ano yung mga common problem na nangyayari ngayon sa mga motor natin. Generally speaking, kasi ito ay general practice din ng mga rider or mga kagaya natin nagmumotor. So ako sa motor ko, kontento na kasi ako sa stock. Kontento ako sa stock na pyesa, kontento ako sa stock na performance ng motor. Wala na akong kailangan baguhin dito sa motor natin, ADB 160. Ngayon kasi ang na-encounter namin mga problem, merong mga minor, merong mga major. Ang mga major problem na na-encounter natin, yan yung mga problem na nako-compromise yung safety ng rider. Like for example, yung brakes, yung engine, yung gulong, ayan, yung mga ganyang bagay. At marami pang iba. Yung mga minor problem naman, yung mga kagaya ng side mirror, yung mga accessories na na-overpower yung itsura compared sa performance. Ayan. Ito, example na lang natin doon sa isang customer natin na masugid na customer natin. Naka ADB 160 din siya. Ang mga binago niya sa motor niya, yung brake system, palit ng brake master, front and rear, palit din ng caliper, front and rear, palit din ng mga brake hose, front and rear. Ayan yung mga binago niya. Palit din siya ng wheel mags, and then palit din siya ng ano pa ba mga pinalitan niya. Palit din siya ng rotor disc. Sa unahan nagpalaki siya ng disc. Sa likod standard lang pero pinalitan din ibang design. Front shock niya minodify niya, ginawa niyang magic lowered. Ayan. Ano pa ba yung mga binago niya? Marami siyang binago. Sa pintura wala naman tayong concern sa pintura. It doesn't affect the performance of the motorcycle. Ano pa ba? Sa CVT, ayan, sa CVT pinalitan niya rin yung CVT niya, yung pulley set niya, and then yung kanyang clutch lining assembly. Yung torque drive ganun ba, stock pa rin. Basta marami siyang pinalitan. Ito example ko lang
Kasi mostly nang pabalik-balik sa amin sa shop ay ito yung problem, yung mga aftermarket na products, tapos yung mga aftermarket na modification. Like for example, nung sinasabi ko sa inyo kanina, yung nagpa magic lowered siya. Yung magic lowered kasi babaguhin mo yung standard performance ng front shock mo or yung front suspension mo. Ngayon dahil binago yung standard ng front suspension, hindi ka na basta-basta pwede pagawa ng shock. Kasi hindi na standard yung shock mo. Ibig sabihin, kagaya nung nangyari, eto, case sa amin, nagpa-repack siya. Hindi namin alam na modified na pala yung front shock niya. So ang ginawa namin, nirepack namin, nilagyan namin ng standard oil, ginawa namin yung standard na para dun sa standard na shock. Kaya lang hindi niya nagustuhan yung performance ng shock niya after nating gawin, kasi hindi na pala applicable yung ginawa namin sa kanya dahil modified na nga yung front suspension niya. And then dun naman sa ibang bagay, kagaya ng sa brake system niya, hindi niya na makuha yung gusto niyang preno kagaya ng stock sa akin. Konting ganun ko lang, sagad na, di ba? Konting ganun ko lang, kapit na agad yung brake natin. Dito ganun din sa kabila, konti lang. Yung sa kanya, andito yung kamay mo, makaganyan, tapos pag prenes mong ganun yung lever, halos maipit na yung mga daliri mo. Hindi pa ganun kakapit yung brake niya or yung caliper niya, which is hindi talaga safe yung ganun. Kasi sa akin sobrang komportable ko dito sa brake ko eh. Konting press ko lang na ganun, kapit na, halos sagad na. Pero pag talagang emergency, kakapitan ko pa ng todo yan. Dito sa kanya wala. Kung magkakaroon siya ng emergency situation sa kalsada, may mga sudden stop na kailangan mong gawin or mga emergency brake talaga, hindi talaga siya uubra or hindi talaga masisave yung safety mo dito. Sa wheel mag naman, hindi naman ganun concerning yung ganitong bagay. Kaya lang, hindi kasi natin alam yung quality ng material. Hindi natin alam kung kaya niyang i-sustain yung weight mo, yung weight ng motor, at yung pressure kapag tumatakbo na tayo. Siyempre, pag tumatakbo tayo ng mabilis, tapos bigla tayo nahulog sa lubak, 'di ba? Hindi natin alam kung same ba ng quality yung stock mags tsaka yung aftermarket mags. Kasi ako, na-bend lang siya, tapos naibalik ko pa sa dati nung pina-repair ko. Sorry, hindi ako nakapag-signal light. Ako naman, wala pa naman ako na-experience na ganun sa akin, kasi hindi pa naman ako nagpapalit talaga ng mags. Kaya 50-50 na lang tayo dito. Pero yung forma maganda, to be honest, maganda yung forma. Pero sana hindi ma-compromise yung safety natin, no? So yun lang naman yun. Ano pa ba yung isa kong nabanggit kanina? Another example, ito ibang motor naman. Ito isang kagrupo din natin sa ADB 160. Marami sila nito. Marami sila nagpapalit ng caliper sa likod, yung mas maliit na caliper. Yung stock caliper natin sa likod sobrang ganda, sa totoo lang. Kung may modify ako dito sa caliper ko, siguro pipinturahan ko ng neon color, green, yellow, orange, yung mga ganon. Mga ganun yung gagawin kong modification sa caliper ko. Pero yung papalitan ko yung caliper ko ng mas maliit, hindi ko siguro gagawin yun. Eto, sa case naman ito ng isang cup natin, ang nangyari sa kanya, okay naman yung caliper, kaya wala tayong problema dun sa caliper. Ang problema natin yung brake pad. 80% or 75% lang yung kumakapit sa rotor. Ang nangyari sa kanya, pumunta siya sa amin bigla kasi parang nawalan ng kapit yung ano niya, nawalan ng kapit yung brake niya sa likod. Pumunta siya. Upon checking, ayun nga, kaya ako nasabing 80% lang or 75% lang yung kumakapit. Kasi yung original na kain niya dun sa rotor, makapal siya ganito, yung original. Ngayon, nagpalit siya ng rotor, gumanon na lang, kumonti na lang. And then, yung brake pad niya, dahil nga 75% lang yung kumakapit sa rotor, yung remaining 25% ng brake pad niya nagtagpo na. Ibig sabihin, lumubog na yung part na kumakapit sa rotor. Yung part na hindi kumakapit sa rotor, nagtagpo na silang dalawa. Ibig sabihin, tukod na yung brake pad. Kaya ngayon, kahit pindot siya ng pindot or kapit siya ng kapit sa brake lever niya, wala nang nadikit dun sa rotor. Kasi magkadikit na talaga yung original shape ng brake pad. Etong part na to, hindi ko to nakuhanan ng video pero marami na rin kaming cases na ganito. Kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko, salamat. Kung hindi
Pasensya na kayo, wala akong visual na mapapakita sa inyo. Mostly ng problem namin talaga dito ngayon na na-encounter namin sa mga motor, sa brake system. Brake system talaga. Kasi yan yung number one safety natin, sa totoo lang. Yung brakes, para sa akin yan yung importante na bagay na kailangan natin sa motor natin. Ako ilang beses na akong nasalba ng brakes ko na to. Marami na rin akong close call na na-encounter, pero hindi talaga ako pinahiya nung brake system ng stock na ADB 160. Sa totoo lang, yung ABS nito effective. Yung sa likod naman, kahit non-ABS siya, okay lang naman, sobrang kapit din, walang problema. Ano pa ba yung sinabi ko na isa, yung gulong? Yung gulong kasi by choice naman natin yan. Sa totoo lang, by choice natin yan. Pwede tayong gumamit or mag-try ng ibang brand, kaya lang pipiliin natin yung maganda. Yung maganda talaga, yung quality talaga. Kasi yung stock tire natin, sobrang ganda ng performance nito para sa akin. Kasi malayo nararating ko na ito, yung stock tire, malayo talaga. Nag-umpisa pa ako sa ADB 150. Hindi ako gumamit ng aftermarket na brand. Talagang kung ano yung stock brand niya, yung Federal tire, yun talaga yung ginamit ko since then. Kasi nga sobrang komportable ako, sobrang ganda ng performance ng gulong, tsaka matibay talaga. 3:1 ako dito sa sa likod tsaka sa unahan. 3 gulong sa likod, 1 gulong sa harap. Medyo makahid lang ako sa likod kasi lagi mabigat yung daladala ko kapag nagra-rides kami. So ganun lang naman yun, ganun lang naman kasimple yung explanation nun. Kahit sino naman, mas mauuna talagang palitan yung likod. Pero ngayon, papudpud na yung likod ko. Ang binabala ko ngayon, magpalit ako ng gulong, aftermarket brand. Kahit hindi na siguro dual sports, pero kailangan ko yung maililip ng konti yung motor. So magpapakapal ako ng gulong, unahan tsaka likuran, para malip ko ng konti yung makina natin or yung motor natin, kasi laging nasayad yung makina natin sa humps. Nakakalungkot kapag medyo lumambot yung gulong ko, sasabit na yung makina. Last time nangyari sa akin, sobrang lakas ng kalabog talaga pagdaan ko dun sa humps namin. Grabe, natakot talaga ako ng todo. Alam nyo kung ano yung sumabit? Yung part dun sa may drain plug nya, yun yung tumama dun sa humps, sa semento. Buti na lang hindi nabasag yung crankshell natin or yung makina natin. Kasi kung nabasag yun, ako po, Rude, patawarin. Ayun, laking gastos nyon, kasi baba makina tapos papahinang natin yun. John Grasa John Grasa or kay modifier or dito sa ibang naghihinang ng crankshell. Ano pa ba yung ibang mga problem natin? Marami tayo na-encounter na problem. Electrical, ayan, isa pa yan. Alam nyo yung electrical, sobrang vital nyan sa motor. Hindi dapat natin pinagkakatiwala yung mga electrical na yan sa basta-basta lang. Kailangan yung maalam talaga or yung marunong talaga gumamit ng mga materyales ng tama. Kasi marami na kaming na-rewire, marami na kaming ginawa. Hindi ko na kasi sinasabi masyado sa inyo lahat yung mga nire-rewire namin, kasi out of respect naman dun sa mga ibang manggagawa na kagaya natin. Pero nakakalungkot isipin na matagal na sila sa industriya, matagal na sila sa larangan ng motor shop, pero yung sa wiring, parang mga bago lagi sa pag-wiring. Yung tipong kaya naman nilang gawin yun talaga, sa totoo lang, kaya nilang gawin yun. Kaya lang, yung trabaho kasi minamadali nila. Alam nyo yung wiring, sobrang komplikado nyan. Hindi dapat natin minamadali yung pag-wiring, kasi safety mo tsaka safety ng motor mo yung nakasalalay dyan. Kami dito sa JR Motors, aminin ko sa inyo, yung mga unang wiring namin, yung tingin namin sobrang ganda na nung time na yon, 4 years ago. Akala namin ang ganda na ng wiring namin, pero after 1 year, along the way, nakikita namin pwede pa palang i-improve to, pwede pa palang pagandahin to. Hanggang ngayon, tinatry namin na i-improve pa rin yung ginagawa namin sa wiring. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin yung makakaya namin para mas mapaganda pa yung mga ginagawa namin dito sa shop. Hindi man sa wiring, pati dun sa mga services natin, yung mga periodic maintenance schedule na ginagawa natin,
Yung mga preventive maintenance na ginagawa natin, ayan, inaayos natin lahat yan, ini-improve natin lahat. Sa loob ng 4 na taon, ayan, marami na kaming na-improve. Marami na kami na-improve sa gawa namin. Kasi ano kami dito sa motor shop, scratch talaga kami dito. Zero knowledge talaga kami dito sa business na to. Pero yung dito sa Floodway, nakikita namin yung mga nauna pa sa amin. Nauna pa sa amin yung mga karamihan dito. Pero tinitingnan namin sila. Sinasabi namin sa sarili namin, sa loob ng 4 years, malayo na rin pala yung narating namin. Okay Germs, maraming salamat sa araw na to. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Huwag nyo kalimutan i-subscribe yung channel namin. Huwag nyo kalimutan i-follow yung page namin, JR Motoworks. Yung YouTube channel namin, JR Motoworks. At syempre yours truly, Kuya Germs, i-follow nyo rin yung page ko. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ako. Ciao.